Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 15 ng textbook, page 164. Start tayo with Ohui Vocabulary Part 1. Ang sabi dito, 여러분이 일하는 곳에 무엇이 있어요? Again, yung 곳, ibig sabihin po niyan ay place. So, yung lugar kung saan ka nagtatrabaho. So, the place where you work, 무엇이 있어요? So, ano daw yung mga meron? We have 서류. 서류 means documents. 명함, business card or business ID. Next, we have 사원증. It means company ID. And then we have 복사기. So, ito po yung ating mga photocopy machines. Okay, or photocopier. And then we also have printer. Printer. So, as is po, no? Printer. Next. Now, another set. So, yung nauna kanina, yung setting niya is sa loob ng opisina. So, this one, you can see this pwedeng sa construction site or pwede din naman sa factory. We have 출근부. 출근부, ito po yung ating time card. So, ito yung ginagamit natin kapag tayo ay magta-time in and time out. And then, 안전모, 안전화. From the word 안전, which means safety. Okay, so safety, helmet, and safety shoes. Next, 기계, machines. And then we have 공구. So, ito naman po yung mga tools na ginagamit natin. 사비 dito, 여러분은 일하는 곳에서 무엇을 자주 사용해요? 이야기해보세요. So, dun daw sa yung workplace, what do you often use? Ano yung madalas mong gamitin, no? So, 이야기해보세요, discuss. Kanina yung setting sa office, ang sagot niya, 저는 사무실에서 일해요. nagtatrabaho ako sa opisina. 저는 사무실에서 복사기와 프린터를 자주 사용해요. Sa opisina, madalas kong gamitin ang photocopy machine at printer. Yun yung sagot niya. So, dito naman, sabi niya, 우리 공장에는 기계가 많아요. Sabi niya, doon sa aming factory ay maraming machines. 그리고 저는 일할 때 공구를 많이 사용해요. Tapos, and, kapag ako'y nagwo-work, sa tuwing ako'y nagtatrabaho, madaming beses kong ginagamit ang mga tools. Okay, so 많이 사용해요, ibig sabihin, maraming beses na ginagamit or same as saying madalas gamitin. So, magkaiba lang ng style pero same ng meaning. Now, for the first grammar ng Level 2 Unit 15, we have 동사 plus go 있다. So, verb plus go 있다 na grammar. 사비 dito, 동작의 진행을 말할 때 사용해요. Sabi, ginagamit mo tong grammar na to kapag yung isang action ay kasalukuyang nangyayari. So, yung action ay in progress. So, ito yung ating present progressive tense of the verb. So, sa English, ito yung verb plus ing. So, if you say eat, magiging eating. Sleep, sleeping. Okay, so dito, example, 오늘 새 상품이 들어왔죠? Sabi niya, dumating na ngayong araw yung bagong products. Tama ba? Anong sagot ng kausap? 네, 제가 지금 정리하고 있습니다. Opo, yan. Ako po ngayon ay nag-organize. Okay, 정리하다, to organize. 정리하고 있습니다, organizing. Okay, so kasalukuyan niyang ginagawa yung pag-organize ng mga bagong dating na products. Another example, 한국에서 무슨 일을 하세요? Sa Korea, anong klaseng trabaho ang ginagawa mo? 저는 무역회사에서 번역 일을 하고 있어요. Sabi niya, ako sa trade company, ibig sabihin ng muyok is trade. Yan. Okay? So, 번역 일을. So, yung 번역, it means translate. Okay? So, yung pagta-translate daw ang trabahong ginagawa niya. Okay, I am doing translation. Kumbaga, yung gusto niyang sabihin. Next, 저는 지금 울산에서 살고 있어요. So, from the word 살다, to live. So, kasalukuyan daw siyang nakatira sa Ulsan. Okay, so I am living in Ulsan. Next,
초등학교에서 학생들에게 영어를 가르치고 있어요. 가르치고 있어요. From the word 가르치다, to teach. So, magiging teaching. Okay? So, sabi niya, sa mga elementary students daw, yan, 초등학교에서, dun sa elementary school, sa mga students doon ay nagtuturo siya ng English. Okay? So, yung ating rule for go ita, simple lang. You just simply add it sa mga verb. So, after i-drop yung mga da, then simply add go ita. So, kung may batching man yan or wala, it doesn't matter. Okay? So, yun po si go ita. Madali lang siya, no? Yung present progressive form ng verb. So, yung ing. Sa Tagalog naman is, kung ikaw ay tulog, at the moment, ikaw ay natutulog. Okay? Kung ikaw ay, at the moment, may nginunguya, ayan, so ikaw ay kumakain. Okay? Now, let's try to apply si 동사 plus go ita. Again, ing po, no? So, sabi, 이 사람들은 지금 뭘 하고 있어요? So, yung mga tao daw na nandyan sa ating picture. Ngayon daw, kumbaga at the moment, ano ang ginagawa? So, tingnan natin example. We have yung pangalan ng character, si Ramin. Ano yung kasalukuyan niyang ginagawa? So, nakalagay dito, 시험을 보다. So, dahil at the moment, nangyayari yung pag-take niya ng exam, naging 시험을 보고 있어요. Okay, so si 보다 naging go, tas yung ita magiging 있어요. So, yung question, Ramin 씨는 지금 뭘 하고 있어요? Yan. So, yung answer, 학교에서 시험을 보고 있어요. Sige, try natin yung number 1. So, eating she. So, yung question, ano lang natin, no? Kagayahin natin yung pattern dito. So, may iba lang yung pangalan. eating she는, so, sulat ko, no? eating she는 지금 뭘 하고 있어요? So, same lang po yung question. May iba lang yung pangalan ng character. Tapos, pagdating sa answer, dito na may iba kasi iba na rin yung ginagawa. So, ano yung ginagawa ni eating? 물건을 판매하다. Again, 판매하다 to sell. Nagbebenta daw siya ng kung ano man yung bagay na binibenta niya, no? Tapos, excuse me. So, again, 물건을 판매하다, nagbebenta. Saan ba siya nagbebenta? Kasi dito, wala namang nakalagay na hakyo, pero tiningnan yung picture. So, yung setting ay sa school. So, tayo din, gawin natin, check natin kung saan kaya yung setting na to. So, saan ba usually nagbebenta? Sa mart o kaya sa mall. Diba? So, gawin natin sa mart. So, eating she, or kahit wala na palang pangalan, no? Kasi dito hindi naman na ginamit. So, sagot na lang agad. 마트에서. Yan. So, yung pangalan ng lugar, and then, plus eso. Dahil susundan natin siya ng action. So, 마트에서 물건을, tas yung 판매하다 magiging 판매하고 있어요. Okay, so yan po yung sa number 1. Try natin number 2. So, yung question again, same lang, may iba lang yung pangalan. 후wen 씨는 지금 뭘 하고 있어요? And then yung answer natin, so saan ulit itong ano natin, setting? Sa school ulit, ano? So, sabihin natin, 학교에서. And then, dugtong natin si 베트남어를, so yung 가르치다 magiging 가르치고 있어요. Yusin natin sulat. 가르치고 있어요. So, I hope nasusundan nyo, no? Next, number 3. Kim Song-min. So, paano ulit yung question natin? Kim Song-min 씨는 지금 뭘 하고 있어요? Tapos, yung sagot, saan po ito? So, usually, di ba, sa amusement park yung may mga rides. So, 놀이공원. Ayan, nandito na pala, no? 놀이공원에서 놀다. So, magiging 놀이공원에서 놀고 있어요. Yan. So, yung number 3, nakalagay na yung setting, yung lugar mismo. Now, dito tayo sa baba, no? Sa number 2, sabi, 다음에 대해 고 있다를 사용해서 친구와 이야기해보세요. So, gamit daw yung go 있다. Okay? Gamitin daw natin yan
para makipag-usap sa kaibigan, sa kasama, or sa kaklase kung nasa school, no? So, ito yung mga topic. 지금 사는 곳. So, yung lugar kung saan ka nakatira. 지금 하는 일. So, yung work na ginagawa mo. 지금 배우는 것. Yung bagay na inaaral or natututunan mo this time. Okay? So, again, go 있다 gamitin natin. 지금 사는 곳, example answer. Kunyari, sa Seoul ka nakatira, so you can say 지금 서울에서. Tapos yung word na 살다, yung verb natin na to live, magiging 살고 있어요. Next, 지금 하는 일. So, ano yung trabaho? So, kung halimbawa ikaw ay nagtuturo, you can say 학생들에게, dun sa mga estudyante, 학생들에게. 가르치다 magiging 가르치고 있어요. Tapos yung last one, 지금 배우는 것. So, kung ano yung pwedeng language or skills na natututunan mo at the moment, pwede mong sabihin. For example, nag-aaral ka or nag-attend ka ng baking lesson. Ayan. So, pwede mong sabihin, cake, pwedeng bread. So, cake 만드는 것을 배우다 magiging 배우고 있어요. Yan. So, ganyan po yung ating go 있다. Again, present progressive form ng verb, ing. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.